Joint Ito po- anti-fake news? Oo. Eh, paano ko ang nag-fake news ay opisyal din ng gobyerno dyan? Baka nagkamali lang yun. O kaya, mismong PNP. dyan. Oo. Oo nga, no? Ano mismong PNP? Ano ba, sinabi ni General Torre? Oo. Eh, pwede naman mga aresto kahit walang waran. Oo nga, Di no? ba tama ba yon o fake Saka, yun? isang pinakamatindi dyan yung, Oo. pwede naman gumamit ng droga. Oo. Nagpupuyat kasi yung mga yan Nag-overtime. Nag-overtime kasi. Oh, yun nga sinasabi ko. Eh, paano yan? Kung ang fake news ay mga kasamahan nyo din, di ba? Paano ko yung mismong journalist ang nagkamali, di ba? Ayun, At oo. minsan, hindi nagkamali, sinasadya dyan eh. Mukhang sinadya talaga. Oo, marami yung pagkakataon na ganyan. At marami tayong maipapakita na meron silang mga ibinabalita, may mga pagkakataon, official eh. Yun na nga. Pero yung source nila ay hindi naman tamang source. Hindi di ba? official, ano? Oo. Sources said. Oo. Hindi naman pinangalanan sino yun, no? Tapos yung pagkakatiwalang source nung Yan. siniyasat, wala naman palang ganun. Oh, sasabihin lang ng journalist, hindi ko po pwedeng ibulgar. Oo nga. Karapatan ko po yan na hindi Oo. ko ipahid kung sino ang source ko. Anong gagawin mo doon? Oo. Di ba fake news yun? Eh, fake news talaga yun. Yun. At yun nga no, mga kabayan, usapan nga po natin na ito pong Anti-Fake News Committee na inilunsad ng PNP. Mantakin mo mga kabayan, napakalakas po ng loob maglunsad ng mga ganitong komite. Ito po ating gobyerno. Pero yung mga nagpapakalat po ng fake news, dyan po sa mainstream media, tulad na nga po noon na sa GMA7, mga kabayan, na kung saan sinabi po nila na si Pangulong Duterte daw po ay kumukuha ng asylum dyan sa China. Ano po nangyari? Sinabi po ng China na wala naman po katotohanan yung sinasabi ng GMA7. Malamang, fake news po yun. Bakit wala pong ginawang aksyon ang PNP dito? O di po ba mga kabayan? Mantakin mo, mainstream media po yun. Binalita. Walang ginawa ang PNP. So anong ibig sabihin po na itong anti-committee na anti-fake news committee na itong nilunsad ng PNP? Hindi. Para lang po yata yan sa mga Duterte supporters o mga Duterte vloggers. Pag ito pong mga vloggers na to ay nagsalita laban sa gobyerno, mukhang ito lang po yung huhulihin ng mga ito. Mukhang mawawala na po yung mga DDS vloggers. Tayo dyan mga kabayan. O eto, malinaw na malinaw. Anti-Fake News Committee mga kabayan, nilunsad ng PNP. Para kanino po? Yung GMA7 nyo po, hindi nyo masawata Hindi nyo nga po makaulap O ito po, ano pong sabi ng Net25 patungkol dyan? Panoorin po natin mga kabayan sir, mawalang galang na po sa PNP Panoorin nyo po, makinig po kayo. Isa pa po, na dapat mapagtuunan din natin ng pansin, ito pong plano ng Philippine National Police sapagkat bumuo na raw po sila ng isang task force laban po sa fake news. Joint Anti-Fake News Committee ng Philippine National Police ay nabuo na raw po ngayon sa Campo Crame. Naku po. Parang hindi ko maintindihan kung anong gagawin yan. Joint anti-fake news? Oo. Eh, paano ko ang nag-fake news ay opisyal din ng gobyerno dyan? Baka nagkamali lang yun. O kaya, mismong PNP. dyan. Oo nga, no? Ano mismong PNP? Ano ba, sinabi ni General Torre? Oo. Eh, pwede naman mga aresto kahit walang waran. Oo nga, Di no? ba tama ba yon o fake Saka, yun? isang pinakamatindi dyan yung, Oo. pwede naman gumamit ng droga. Oo. Nagpupuyat kasi yung mga yan Nag-overtime. Nag-overtime kasi. Oh, yun nga sinasabi ko. Eh, paano yan? Kung ang fake news ay mga kasamahan nyo din, di ba? Paano? Ilatag mo na tayo. Ano bang task force yan? Para maintindihan natin. Well, ito po, pakalimi-limi niyo pong mabuti ang balitang ito. Formal na pong inilunsad ng Philippine National Police ang Joint Anti-Fake News Action Committee
ng PNP na siya pong dinaluhan ng mga vital officials mula po sa iba't ibang government agency gaya po ng Philippine Coast Guard, Department of Interior and Local Government, maging ang Presidential Communications Office upang makiisa po sa layunin ng pagbuo ng naturang komite. Aha. Yan, no? Ang ganda pa ng ngiti ni Secretary J. Ruiz. Ano, ha? Okay. Layon daw po ng komiting ito Yan na. na Aha. labanan ang pagkalat ng maling mga impormasyon. Ayun, lalo na sinabi mo, mamimigay kayo ng bigas, hindi naman pala pwede. Magbebenta kayo ng 20 pesos na bigas, bawal pala sa COMELEC. Nga, no? Hindi, fake news yan. Oo. Ano pa sabi? Hindi yun na-check eh. Yun din daw, paglaban din daw po sa pagkalat ng disinformation na siya pong nakakaapekto sa operasyon at investigasyon, hindi lamang ng PNP, ngunit maging ng ilan pang mga ahensya sa ilalim ng gobyerno ng bansa, OFW job updates, ay pa pala yun. Ano, ha? Sa mga naging pahayag po naman ng Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, binigyang diin niya na ang mabilis sa solusyon para malabanan ang mga maling impormasyon ay ang patuloy na pagpapalabas at pagpapalaganap ng mga tunay na sitwasyon at istorya sa likod ng mga isyu na bumabalot sa kanilang pagtindig laban sa nagaganap na territorial dispute sa mga tubigan sa West Philippine Sea. Yan. Anya, ang pagbibigay daw po ng gobyerno ng mga tamang impormasyon kontra sa kumakalat na maling impormasyon tungkol sa kanilang patuloy na paninindigan sa West Philippine Sea ay isa sa pinakamabisang paraan para labanan ang misinformation, disinformation at maging ang pagpapakalat daw po ng mga malisyosong impormasyon patungkol dito. Ayon. Binigyang diin pa po ni Commodore Tariela na ang malaking bahagi ng ginagampanan ng mga taga-media o ang media practitioners ay mismo mga journalist na siya anyang daan para maipaabot pa sa publiko ang mga impormasyon na dapat nilang matanggap. Paano ko yung mismong journalist ang nagkamali, di ba? Ayun. At minsan, hindi nagkamali, sinasadya dyan eh. Mukhang sinadya talaga. Oo, marami yung pagkakataon na ganyan. Marami tayong maipapakita na meron silang mga ibinabalita, may mga pagkakataon, official eh. Yun na nga. Pero yung source nila ay hindi naman tamang source. Hindi diba? official, ano? Oo. Sources said. Oo. Hindi naman pinangalanan sino yun, no? Tapos yung pagkakatiwalang source nung Yan. siniyasat, wala naman palang ganun. Sasabihin lang ng journalist, hindi ko po pwedeng ibulgar. Oo nga. Karapatan ko po yan na hindi ko ipahid kung sino ang source ko. Anong gagawin mo doon? Di ba fake news yun? Fake news talaga yun. Yun. Sa pahayag naman daw po ng Presidential Communications Secretary J. Ruiz, dapat nang mag-step in ang gobyerno. Hindi, dapat nakasapatos. Ba't mag-step in lang? Fake news niya yan. Fake news. Dapat na anyang makialam. Ayun! Pumasok ang gobyerno. Alam ko, mag-step in. Sabi niya, tatampalin ko kayo ng step in. Chinelas yan. Sinilasing ko kayo dyan. Ano, ha? Para daw po sa regulasyon ng mga impormasyon na natatanggap ng publiko mula po sa social media platform at iba pang ahensya. Anya, masyado nang babad sa social media ang publiko kaya dapat mayroong sapat na kapasidad ang pamahalaan para labanan po maling impormasyon sa mga social media platform. Ano daw gagawin? At ayon po kay Secretary J. Ruiz, dapat mismo ang gobyerno ang siyang magsasabi kung ano ang tama at ano ang maling impormasyon na siya naman anyang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Kapag mayroong mga maling impormasyon, Anong gagawin? dapat anyang ibigay agad. Ibigay agad Ayun, sinasabi natin, di ba? ang tamang mga detalye. At bigyang linaw ng mas mabilis ang impormasyon para maiwasan ang pagkakaroon daw po ng confusion at paglala ng paglaganap ng fake news. Samantala, pumirma din po ang ahensya sa kasunduan na formal pong pinasinayaan ang Joint Committee para malabanan ng maling impormasyon na kumakalat sa panahon ngayon. Ayun. Kasi nga talaga ito, naging recommendation na natin noong nakaraan. Sa atin lang, sa palatuntunang ito, mayroon na pong gumamit Ginawa nga tayong fake news di ba? Pero nung naglabas agad tayo ng statement, tapos
Eh di lalo na po, sabi ko nga, ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng resources na sa gobyerno, kung may fake news, Nelson, apakabilis nilang gawan ng sagot kung ano ang tama at kung ano ang mali. Yun. Di ba? Ang malungkot lang po, aminin man natin o hindi, ito po, pakalimi-limi niyong mabuti. Minsan po, tama na sinasabi ng ninyo, ayaw pa kayong paniwalaan. May problema. Yun ang Pagka problema ganon, sa di ba? komunikasyon. Oo nga. Di ba? So ang gagawin nila, teka, hintayin natin yung saga ng mamamayan. Ayun. Oh. Kung totoo ngang wala si First Lady sa Pilipinas. Oo, di ba? And then ito sinabi natin, at saka naniwala yung iba. Di ba? Ayun, isang halimbawa lang yun, di ba? Oo. Halos ilang buwan tumakbo yun. Ay, si First Lady ganito, si ganyan. Sa palatuntunan, hindi po, sinasabi namin. Andyan po, wala akong problema ang First Lady. Oo. Oh. Tapos yung sinabi pa na, nako, malala na ang sakit ng Pangulo. Ayan, oo. Eh, dinay nila ng dinay, di ba? Oo. Eh, ayaw maniwala pa rin eh. Nung tayo nagsabi, ay, totoo pala, wala pala. yun ang aminin man natin o nga. hindi, Nelson. Tapos hindi nyo sinama si Jen Jan sa task force nyo. May integrity problem eh. Oo nga, tama. Minsan, di ba, ito na, sinasagot mo na yung fake news. Hindi po totoo yan, fake news po yan. Ito po ang tama. Hindi Sabi ng maniniwala tao, eh. No? Niloloko nyo, hindi totoo yan. Di ba? Binobola nyo lang kami. Oo. Ayun lang iso kay First Lady, pumunta doon sa event ng food, Di ba? Ayaw pa rin paniwala. Ayaw pa rin ba? Pumunta doon sa event sa Malacanang, naka-Girl Scout uniform pa. Ayaw pa rin paniwala. Hindi totoo yan, wala ganyan, anya. Eh, nung sinabi ni Jen sa Barjaga, maniwala na ho kayo. Maniwala na po kayo. Totoo po yung video na yan. Pumunta pa doon sa Lamay kay Nora. Eh, pati Di ba? yung lamay, hindi rin naniniwala yung iba eh. Ay, ganun ba? Oo. Last year pa raw ba yun? Oo. Ay, matagal nang patay si Nora, sabi Yun ang niya. disgrasyang malaki. Kaya nga. Ibig ko sabihin, May, Nelson, ano tawag doon, Jen? May, may integrity problem ang ating mga ahensya ng pamahalaan. Nagpapaliwanag din ng tama. hindi kasi na... Ayaw pang paniwalaan. Nadala. Yun na nga. Meron kasi pagkakataon na talaga hindi tama yung sinasabi. Oho. At meron talagang Halimbawa, pagkakataon. bigyan natin halimbawa. Oo. Yung sinabi lang ng DOJ, ito, nag-press con pa sila dito, di ba? Oo. Na sila ang competent judicial authority. Ayan, isa napakalaking blunder yan. Aminin man na nila o hindi. Paano mo nang ibabalik ang kredibilidad mo na inilabas mo pa sa TV? Oo. Di ba? Samantalang kaya tatalino ng mga tao ngayon, di ba? kahit po hindi abogado, madaling sagutin yun eh. Di ba? Yun. Ngayon, cambio sila ng cambio, hindi mo malaman kung ano gagawin ng bagay na yan. Di ba? Yun ang sinasabi natin. Hindi tayo makahulagpos sa bagay na ito kung paano natin babawiin at paano natin itatama ang fake news. Kaya hindi natin masisisi na maghanap ng iba. Oho. Diba? Na tingnan mo na, abangan muna natin sa saga ng mamamayan kung alin nga dyan ang totoo. Kaya nga binubuksan natin itong ating komunikasyon kay Secretary Jay Ruiz. Sec Jay, kung may announcement kayo, ipadala niyo po sa amin. Walang problema. Oo. Ito na po talaga ang totoo. Pero tsakin yung totoo. Baka mamaya ginagamit nyo kami. Hindi pala yung totoo. Tayo naman, Jen, may sinabi, ina-analyze muna natin kung totoo nga o hindi. Diba? Ayan, Kagaya nung sinabi nyo na yung bigas, ibebenta nyo ng May 2, ina-analyze natin kung pwede ba yan. Pwede diba? pala, yung pala, hindi pala. Sumagot tuloy ang Comelec at saka Secretary, sumama pa loob din Secretary Chulaurel. Di ba? Kaya nagtitiwala ang tao. Ayun. Kasi kahit na in-announce nyo na, sinusuri pa rin natin di ba? Totoo. Ay sabi nga namin sa inyo, kaya dito, ingat na nga kami. Minsan nakakalusot pa rin. Kahit tayo nagkakamali. Ang kaibahan lang ng broadcast, Nelson, pag nagkamali tayo ngayon, pag break mo niya, ito po, tinatama namin ha. Hindi kagaya ito ng dyaryo o print. Kailangan lang po ng isang araw na para itama ang isang impormasyon. Di ba? Pero ganun nga po ang ating sinasabi. Pero ako sa kabilang banda, Nelson, natutuwa ako dito sa Joint Anti-Fake News Committee na ito sapagkat natatawagan na talaga sila sa epekto ng mga maling fake news. Ito pong misinformation saka disinformation. Sana lang walang yan na naman, halong politika, di ba? Na kapag ang fake news ay pabor sa'yo, ibig sabihin at laban doon sa kalaban mo, hindi mo na itatama, di ba? Iyon. Kapag nakakasira doon sa kalaban ninyo, ay wala na kayong kibo.
Oho. Hanggang sa masira na masira yung tao, di ba? Oh, yun na nga. Sana pantay, di ba? Kasi Ayun. doon papasok yung paniniwala eh. Oo. Doon papasok yung pagtitiwala ng audience mo eh. Oho. Makita nila, ay wala pala itong pagka mali, ay mali. Oho. Di ba? Katulad dito. Di ba? Pagka sinabi namin, hindi, tama po ang Malacanang dyan. Ito Oho. tama. Pag sinabi na, hindi, tama po ang tanig ng dating Pangulo dyan. Ayan, oo. Andun tayo, di ba? Totoo. Masama doon, mali na, pinangatwiran Yun pa. ang problema. Yun ang problema. Oo. Yun ang problema. Ay, pero ako naman nakita ko, mukhang unti-unti may adjustment na siya. Dapat lang. Aminin man nila o hindi, mukhang nakikinig din naman sa atin. Oo. No? Tayo po kasi nakikita nila, itong dalawang kamuting kahoy, constructive din pala ang ginagawa ng mga ito. No? Yun naman ang gusto natin. Ang ating binabanggit, minsan ho kasi, pagka nagkamali, wala naman sabi, pasensya na po kayo, nagkamali po kami. Di ba? Hindi ho makakabawas ng ating integridad yun, di ba? Pagtitiwala, oy, nagkamali po kami. Ito po pala ang tama. Makakadagdag nga ng pagtitiwala. Yun, oo. Dahil ikaw nagsasabi ng katotohanan. At saka lahat ng tanong gusto nyo sagutin. Kahit hindi nyo na alam, nag-aapuhap mo na yung sagot. Yun ang magiging problema. Di ba? Mahalata mo naman nag-aapuhap ng sagot eh. Doon ka na magkakamali eh. Oo. Pagka pinilit mo, parang si ChatGPT ka dyan eh. Si Ganun. ChatGPT kasi, gusto niya lahat may sagot siya. Kaya kahit ganun. hindi niya alam, sinasagot na Sinasagot niya. Oo. So nagke-create siya ng kung ano. Nag-invento na lang siya ng anong sitwasyon. Hallucination ang tawag doon eh. Ayun. Kaya wag po kayo mag-hallucinate pagka sumasagot kayo ng tanong. Pag tinanong kayo, hindi nyo po alam ako, pwede ba? Oo. Yan ay, ako yung tao lang. Meron din ako sapat na kaalaman. Pero yung bagay na yan, hindi ko po... Hindi namin batid yan eh. Hindi ko pa masasagot yan. Di ba? Kaya nga minsan naikwento ko nga sa iyo, Nelson, si Attorney Santos eh. Yung abogado ni First Gentleman eh. Di ba? Na yun, pag nagtanong ka, Mike Arroyo, First Gentleman Mike Arroyo. Mike Arroyo. Baka mag-isip, sino First Gentleman ngayon? Si First Gentleman Mike Arroyo, may kanyang abogado, may mga kaso yan, di ba? Pag tinawagan mo Sir, attorney, may tanong ko, ay, tako, kaya pala ako kanina pa alumpihit eh. Hindi ako makaalis-alis ng bahay. Yung pala, tatawag ka pala. Ano po masasagot nyo dun sa bagay nito? Alam mo, mamayang konti, magkikita kami ni First Gentleman. Yan, tanong mo yan, ang unang-una ko itatanong sa kanya. Ano ha? At pagkatapos pag nasagot niya, ikaw agad ang kauna-unahan kong tatawagan. Di ba? Meanwhile, a few minutes later, Ibig sabihin lang, tantanan mo na ako, hindi ko alam yung sasagot niya sa tanong mo. Ano ha? Pero, pagka nakinig ka sa kanya, walang dull moments na masisiyahan ka eh. parang yan sinagot niya, tinanggihan ka na niya Oo. na hindi sasama ang loob mo. At yung nanood, na-entertain. Yung nakinig. Okay din itong tao to, no? Wala kang kwento-kwento yung pinag-usapan niya, pero na-entertain kayo pareho eh. Ay, nako. Yun po ang ating sinasabi. Ano ha? Anyway, edi siguro, yun na lamang siguro ang ating maging Vox Populi sa araw na ito, no, sir? Ano gusto mo? Magtagumpay kaya? Maging epektibo. Maging epektibo kaya? Yan, ano ha? Maging epektibo kaya ang binuong Anti-Fake News Committee ng PNP? Pero hindi lang ito PNP. Oo, gobyerno na. Ayan, gawin natin, no? Maging epektibo kaya ang Joint Anti-Fake News Committee ng gobyerno? Kung ang sagot nyo po ay opo, epektibo po yan, letter A. Kung ang sagot nyo naman hindi po, nako, hindi po maging epektibo yan. May paraan tayo ng pagsagot ngayon. Letter B po yan, letter B. Ayan. A, opo, magtatagumpay. Epektibo. B, hindi po epektibo. Ang paraan po ng ating pagsagot sa fake news. Ay, sa paano bang fake news? Sa Vox Populi. Pagsagot sa Vox Populi. I-scan nyo po yung QR code na makikita nyo sa inyong TV screen.